Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jeremiah Gray balik sa Barangay Ginebra, pero Jamie Malonzo out. Coach Tim Cone sinagot ang katanungan kung magdadagdag ba ng players sa Gilas Pilipinas. Isa ngang injury sa pinaka naging problema ng Gilas Pilipinas sa kanilang naging kampanya sa kakatapos lang na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Kaya naman mas lalo ngang umingay yung ilang mga fans na sinasabing kailangang magdagdag ng mga players para sa Gilas pool. At sinagot nga yan mismo ni Coach Tim Cone sa kanyang latest interview na kung magkakaroon nga raw ng malaking Gilas pool ay kakailanganin raw ng longer preparation dahil maraming players ang kailangang turuan. Ang tinutukoy nga dyan ni Coach Tim Cone ay yung kanyang sistema. Kapag magdadagdag raw ng mga bagong players at lalakihan ng pool, ay dagdag trabaho at talagang kakapusin na yung kanilang preparation. Dahil hindi nga basta-basta nakukuha ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Tignan nyo na lang itong sila Kevin Gambao at Mason Amos. Hindi masyadong nagamit ni Coach Tim Cone nitong Olympic Qualifying Tournament. Dahil ang dalawang yan nga mga chong, yung pinaka nag-a-adjust at bago sa sistema ni Coach Tim na triangle offense. Kumbaga inaaral pa nila kung paano yung flow ng opensa ni Coach Tim Cone. Kilala rin itong si Coach Tim na hindi nga ito gumagamit ng mga bagong salta sa kanyang sistema. At very valid yung reason ni Coach Tim kung bakit hindi siya gumagamit ng mga bago dahil masisira yung kanyang triangle offense at magkakalat lang ang mga ito. Kay Mason Amos at Kevin Gambao pa nga lang ay problemado na si Coach Tim Cone. Ano pa kaya kapag nagdagdag ng bagong Gilas players at lalakihan yung Gilas pool? Ayon pa nga rin kay Coach Tim Cone ay binanggit nga nito kung ano ang dahilan kung bakit ayaw niya na gumawa ng malaking Gilas pool. Hinawakan niya nga raw ang Gilas program at naiintindihan niya nga raw ng mga star players ang kanyang hahawakan. Puro star player nga raw ang mga yan sa kanilang liga, kaya nagdesisyon si Coach Tim na sa simula pa lang ay hindi nga daw siya magkakat ng mga players. At yan nga raw ang dahilan kung bakit ayaw niya ng malaking Gilas pool dahil ayaw niya raw na mag-cut ng players. Fast forward, naglaro ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament ng 11 players lang. Matapos ma-out si Scottie Thompson dahil sa kanyang back injury. Hindi rin nakapaglaro sila Jamie Malonzo dahil sa kanyang calf injury. Maging si AJ Edu na pinakasasandalan sana ni Coach Tim sa loob ng painted area dahil nagre-recover pa rin ito sa kanyang torn meniscus injury. Ang pumalit sa dalawang yan ay si Japet Aguilar at Mason Amos. Kahit maraming nawala sa Gilas lineup dahil sa injury, ay gumana pa rin yung programa at sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense matapos nilang ma-upset ang host country at number 6 world ranking na Latvia. Muntikan pang manalo sa Georgia bago sila kapusin sa semifinals kontra Brazil. At napatunayan ni Coach Tim na tama ang kanyang naging desisyon patungkol sa pagpili ng mga players. Isa pang araw sa rason ni Coach Tim kung bakit ayaw niyang magdagdag ng players at malaki ang Gilas pool ay wala nga raw silang long preparation time every tournament. Yan nga raw yung kanilang naging agreement sa PBA, UAAP at Japan B-League kung saan kung hihiramin raw yung mga players ay kailangan raw iklian yung kanilang preparation. At kung gugustuhin raw ni Coach Tim ng longer preparation, ay hindi niya nga raw mahihiram yung ilang mga players, especially yung mga galing abroad na sila Kai Soto at Dwight Ramos. Kaya kung kailangan raw ng malaking Gilas pool, ay kailangan raw nila ng longer preparation. At gaya ng sabi ni Coach Tim, wala silang longer preparation dahil sa agreement sa iba't ibang liga. Ngayon ay marami raw natutunan ang Gilas Pilipinas lalo na si Coach Tim matapos ang Olympic Qualifying Tournament kung saan kailangan raw nilang paghandaan ang dikit-dikit na game schedule. Mako tayo dito sa kabilang balita. Jeremiah Gray balik sa Barangay Ginebra pero Jamie Malonzo out. Lumulobo nga ngayon ang pangalan nitong si Jeremiah Gray na muling makakapaglaro
sa Barangay Ginebra dahil nag-umpisa na nga ang kanyang intense workout bilang preparation sa paparating na 49 season ng PBA. Ayon kay Coach Tim Cone ay looking forward nga ito sa pagbabalik ni Jeremiah Gray sa kanyang kupunan matapos nitong makarecover sa kanyang pangalawang ACL injury noong PBA on tour. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone ay si Jeremiah Gray at Coach Kirk Collier ay pumunta ng probinsya para gawin ang intense workout. Binabalik na nga raw nila ang kondisyon ng nasabing player. Pero dagdag pa ni Coach Tim ay sa tingin nga raw nito ay at least 2 weeks matapos ang opening season bago muling makapaglalaro si Jeremiah Gray sa kanyang koponan. Excited na nga raw sila sa pagbabalik ni Jeremiah Gray matapos ang 1 taon. Pero ngayon na magbabalik na si Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra ay iba naman ang sitwasyon ni Jamie Malonzo at Scottie Thompson. Ayon kay Coach Tim Cone ay kakailanganin pang araw ng ilang buwan ni Jamie Malonzo bago ito makabalik sa paglalaro. At mukhang hindi na raw aabot si Jamie Malonzo sa upcoming Governors Cup. Kaya naman, naghahanap nga raw ngayon si Coach Tim Cone ng player na papalit pansamantala kay Jamie Malonzo. At yan raw ang susubukan nilang gawan ng paraan di sa upcoming PBA Rookie Draft. Pagdating naman kay Scottie Thompson ay hanggang sa ngayon ay hindi pa nga rin daw okay ang nasabing gwardya. Pero naniniwala si Coach Tim Cone na magagawan ng paraan ni Scottie Thompson ang kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra. Pero sa ngayon, hindi pa sigurado si Coach Tim kung makakapaglaro si Scottie Thompson. Para sa akin mga chong ay malaki ang problema ang kinakaharap ngayon ng kupunan ni Coach Tim Cone dahil marami pa rin sa kanilang mga key players ang patuloy na nagre-recover at possible na hindi makapaglaro.